Good morning po sa inyong lahat muli at sa pagpapatuloy po natin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Nandito po tayo ngayon sa 2 Corinthians chapter 6. So, pangalawang Korinto chapter 6. So, simulan po natin agad at kung ready na ang inyong mga Biblia dyan, tayo po ay manalangin. Amen. Sige po, let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Ama sa langit na nakamasid po sa amin, sa aming mga ginagawa. Maraming salamat po Diyos sa mga oras na ito na pinagkatipon-tipon mo ang bawat sa amin upang sama-sama namin pakinggan ang iyong mensahe sa pamamagitan ng 2 Corinthians chapter 2. At salamat po sa banal na Espiritu na ayon sa pangako mo ang siyang nagbubukas ng kaunawaan ng bawat isa upang maintindihan at maunawaan ang mga salita mong ito na nagdudulot sa amin ng pagsunod sa kalooban mo at doon kami napapabuti. Kaya salamat po aming Ama sa langit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kagandahang loob niyo po sa aming lahat, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo. At ang mga dalangin namin ito ay panapaabot sa iyo at pasasalamat sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So let's start. So ito po ay chapter 6, lahat doon na sa chapter 5 pinaunawa po sa atin doon ni Apostol Pablo kung papaano sila naglingkod bilang mga tapat na mga apostol na sa kanilang paglilingkod sa kabila ng kanilang mga pinagdaan ng mga pagsubok ay nanatili silang tapat at nakapagtagumpay sila dahil iyon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na may pagkatawag sa kanila. Idiniin din po doon sa chapter 5 na kung sila ay nakakapagtagumpay, hindi iyon sa kanilang kalakasan, hindi iyon sa kanilang katalinuhan, kundi iyon ay sa habag ng Diyos na patuloy na pinagkakaloob sa kanila. So chapter 6, ito po ay patuloy nating pakinggan. Sabi dito, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo. Ibig sabihin sa atin pong lahat na pinapaabot ang mga salitang ito, talagang sikapin po natin na masundan o magawa ang lahat ng ito dahil para po ito sa ating ikabubuti. At hindi lamang po yun, hindi lahat ng tao sa mundo ay nabibigyan ng pagkakataon na pribilehiyo na makausapin ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, napakahalaga po na isang malaking pribilehiyo po sa atin na naaabot tayo ng salita ng Diyos dahil hindi lahat ay nakikinig ng ganito. So, sabi dito po nila Pablo, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa kaula-kulang panahon ay pinakinggan kita at sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita. So ito po pinapakita dito sa part na ito na naandun po pinapakita ng Diyos ang habag sa tao sa atin lahat. Kaya wag natin itong i-take for granted. Ano po? Ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Iniwasan namin ang makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi ka mamampulaan ng aming paglilingkod. Sa halip sa lahat ng paraan, sinikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin ang mga magtrabaho ng labis, mapuyat, magutom, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay, kabutihan na may patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Ulitin ko po namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. So ito po kasi nakita po natin ang sa pagsubaybay po natin ang bawat chapter ng ito na pinakita nga dito po ng mga apostol yung katapatan na nabanggit nila dito. Ito po ay kanilang ginawa
para lamang makapaglingkod sa Diyos at maipaabot sa tao ang mga pinapaabot ng Diyos, na kailangan po tayong magpakabanal, kailangan po nating sundin ang kalooban ng Diyos at manangan sa kanyang kapangyarihan, dahil hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili maliban na pasakop at pailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. So sinasaysay dito po ni Pablo yung kanilang malasakit para lang maipahayag ang salita ng Diyos, na dinanas nila ang mga kapighatian, mga paghihirap, at pinaunawa dito na katulad nung sinabi sa chapter 5, nandun yung pagtitiis nila na kailangan nilang magtrabaho, dahil tulad ng dito, ayaw nila na mapulaan sila o may masabi ang tao, Kaya nga itong sila Pablo, sinabi nila, hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi sila humihingi, katulad ng sabi dito na ni Pablo, na kung kinakailang, ang sabi niya, may karapatan sila bilang mga apostol na tustusan ng iglesia. Pero hindi niya yung ginawa, bagkus nagtrabaho po si Pablo nung panahon na yun. Nagtrabaho siya upang walang masabi ang iba at hindi siya maging pabigat. So ito po yung pinapakita dito, yung mga sacrifices na itong mga apostol para lang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, wag nating sayangin yung mga kagandahang loob na pinapaabot sa atin. At ito po ang kanilang pinapakiusap, na ang ginagawa nila ay para sa kapakanan ng tao, kapakanan po natin, at nakita natin ito sa ating mga sarili. Mula nung nakinig ng salita ng Diyos, marami pong nabago sa ating buhay, at natuto tayong matakot at kumbaga sumunod tayo sa Diyos. Sabi po sa 8, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. So yung kabutihan ang panlaban nila sa masama. Ang pagiging matuwid, ang sabi po dito, ang pagiging matuwid ang siya naming sandata, panlaban at panangga. Dahil totoo pong walang makakalaban sa mabuti. Ang mabuti ay mabuti. Walang labag na batas sa paggawa ng mabuti. Kaya sinasabi dito, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan namin ang maparangalan at ipahiya, ang laitin at papurihan. Kami itinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay, na ngunit buhay naman. Pinarurusahan kami, subalit hindi pinatay. Ang pinapakita po dito sa part na ito na talagang naandoon sa kanila yung pag-iingat po ng Diyos. Naandito na lahat ng mga sinabi nila dito ay nagawa nila ito dahil sa kalakasan ng Diyos na pinagkaloob sa kanila. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami na laging nagagalak. Mga dukha, ngunit maraming kaming pinayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Yun po ang tingin sa kanila ng mga tao, pero completely opposite. Kung ano ang tinitingnan sa kanila, opposite sa kanilang kaganapan, yung nangyayari sa kanila. Dahil nakita po natin, naging tapat po ang Diyos sa mga lingkod mula sa simula hanggang sa kapanahunan. Nagiging faithful po ang Diyos sa kanyang mga tinawag. Kaya sabi dito sa mga taga-Korinto po, verse 11, mga taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo. Binuksan namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. So open wide na nagbukas ng pagmamahal itong mga apostol doon sa mga taga-Korinto. Subalit ang sabi dito ni Pablo, kayo ang nagsara ng inyong puso. Ibig sabihin, hindi nyo pinakinggan ang aming mga daladalang magandang balita. Verse 13, kausap ko kayo bilang mga anak, buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginawa namin sa inyo. Pinapahayag po dito ni Pablo na ibukas nyo ang inyong kaunawaan. Pinakinggan namin kayo, alam namin ang mga karanasan ninyo. Kami naman pakinggan nyo ang aming daladalang aral sa inyo, dahil ito'y para sa ikabubuti ninyo. Yan po ang nakikita natin ditong sa loobin ni Pablo. At verse 14, ang pakikisama
sa mga di sumasampalataya. So itong sa bagay pong ito, nandito tayo sa mundo, maraming samut-sari dito, talagang mga tao, iba't ibang klase ng uri ng tao. Pero ang sa bagay na ito, tinuruan tayo na talagang huwag tayong makisama or makisama kasi mga unbeliever. Ibig sabihin po dito, yung kung anong ginagawa ng masasama ng unbeliever, huwag nating gayahin, bagkus maging ilaw tayo sa kanila. Ano po, yun ang sabi dito sa pananalita, sa karakter, sa mga pag-uugali natin po, ipakita natin kung ano ang mga ituro sa atin ng Panginoon bilang karakter ng mga anak ng Diyos. So kapag may nakakasama kang mga katrabaho o mga kakaklase o mga kapitbahay o mga kakilalan, yung mga unbeliever, aba po, wag tayong ibig sabihin, maging ilaw po tayo sa kanila, ang pakinggan po natin, kasi sabi nga doon sa ibang nadaanan natin, yung pakikisama, pakikipagkaibigan sa mga sanlibutan, ito po ay nakakasira ng pagkatao, di ba? Ang sabi doon, ang nakakisama sa mga masamang tao, ay nakakasira ng pagkatao. So, ibig sabihin, tinuturuan tayo dito na dapat tayo po ang makaakay sa kanila at hindi tayo ang maakay. Ano po? So, ayan. So, sabi dito, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na barabang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? Ibig sabihin po kasi talagang although nakakasalamuha natin ang mga unbelievers, pero kailangan lumitaw sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Lumitaw sa atin, makita nila po ang karakter natin, na hindi tayo katulad ng kanilang mga ginagawa o ang kanilang mga iniisip. Sa gitna ng mga unbelievers, maging ilaw tayo po sa kanila. Huwag tayong, porque yung kaibigan mo nanginginom na, manginginom ka rin. Hindi po pwedeng ganoon. Ang tinutukoy po dito nga, maging ilaw tayo at asin upang sila ay maakay natin. Ayan. Sabi, maaari bang magsama ang katuwiran o ang kalikuan o kaya ang liwanag at mga kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayong ang templo ng Diyos na buhay? Siya rin ang magsasabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, at sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. So ito po ang sinasabi dito, iwasan ang mga marumi, yung mga nagpaparumi. Ano po ang nagpaparumi sa tao? Ang kasalanan. So yun po ang pinapakita dito ng Panginoon, na iwasan kung magkukosyon ng pagkakasala, or magdadrag sa iyo na bumalik sa dating buhay. Iwasan po yung ganon. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesus totoo nakisalamuha sa mga unbeliever. Kita po natin yun, at pinakita doon ng Panginoon, maging itong mga apostol, nakikihalubilo sila sa mga unbeliever, pero hindi ibig sabihin na nadala sila nito, bagkus sila ang mga nakapagdala nito sa liwanag. So yun po ang maging natin, tayo ang maging good example sa mga nakakasalamuha nating mga unbeliever, at wag nating gayahin ang kanilang mga ginagawa. Iwasan ninyo ang anumang marumi. Yan po ang sabi dito. At ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, purihin po ang Diyos. So, napaka-straightforward po ang chapter 6 ng 2 Corinthians. Pinapaunawa lamang po dito na talagang pakinggan natin ang salita ng Diyos. Yung mga pinapangaral nitong mga apostol, pakinggan natin ito. At kumbaga, wag tayong tawag dito, mag-cause na mapulaan tayo ng mga unbeliever dahil sa ating mga ginagawa. So maging kaya dito, maging ilaw tayo. Maging ilaw ng sanlibutan at maakay sila sa liwanag. Hindi yung tayo ang gawa ng kung ano mga ginagawa nila. Amen. So yan po ako magtatapos. It's very short message today, at magandang po sa inyong lahat.
magandang umaga po. God bless everyone. At hanggang sa mga susunod na linggo. At continuous lang pagbabasa ng ating mga chapter by chapter. Okay? God bless. Let's pray. Yes, Father God, thank you so much sa reminder, Lord. It's paalala sa amin, Ama, na talagang pakinggan namin ang mga tinuturo sa amin ng mga apostol na ito. Mga salita mong idinan mo sa kanila at ganun din ang aming buhay. Ayos, tulungan niyo po kami na maging maayos ang aming paglakad dito sa mundong ito, na hindi kami mabahira ng anumang mga karumihan. Ibig sabihin, layuan namin ang mga kasalanan. Kaya salamat po aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, 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 amen.